Noong 1986, dalawang notorious na mga serial killer ang naghasik ng kasamaan sa Perth, Australia. Ang kaso nila ay itinuring ng mga otoridad na isa sa mga pinakamahirap na kaso sa bansa. Dahil sa loob lamang ng isang buwan, 5 ang sunod-sunod na nabiktima nila. Patuloy pa sana silang maghahasik ng pananakot at kasamaan kung hindi lang sa dalagang nakatakas na huli nilang nabiktima. Ang 17 taong gulang na mag-isang nakapagpigil sa kanila. Tunghayan natin ang nakakabilib na kwento ni Kate Moore. Buwan ng Oktubre hanggang first week ng Nobyembre 1986, bago ang katakot-takot na pagsubok ni Kate Moore, ay may nauna pang 4 na mga babae na sunod-sunod na wala. Pinakaunang disappearance case ay ang kaso ni Mary Nelson, isang psychology student sa University sa Perth, Australia. Noong ika-6 ng Oktubre, nang si Mary ay nagpaalam upang pumunta sa isang car repair shop para papalitan sana ng bago ang lumang gulong ng kanyang kotse. Sa kasamaang palad, sa dinami-dami ng customer sa naturang shop, siya pa ang natipuhang bitagin. Isang lalaki na nagtatrabaho dito ang nag-offer kay Mary ng murang presyo ng gulong na nakaimbak daw sa warehouse ng kanyang bahay. Para kay Mary, isa na itong magandang oportunidad, lalo na't isa lamang siya mag-aaral na may kaunting ipon. Upang makamura, pumayag si Mary sa negosasyon nila at nagtungo siya sa bahay ng kausap niyang dealer na nasa Morehouse Street. Ang nakakalungkot, literal siyang nabitag ng mag-asawang serial killer, kung saan nanood lamang ang asawang babae na pinagsamantala ng kanyang asawa si Mary. Pagkatapos, dinala nila ang dalaga sa Glen Eagle Bedfordale, located sa Western Australia, upang abandonahin nila doon ang biktima. Buhay pa sana si Mary nang dinala doon. Kaso sukdulan na ang kasamaan ng mag-asawa. Muling nilapastang ng lalaki ang dalaga bago nila winakasan ang buhay nito gamit ang isang nylon cord at patalin. Pagkatapos, nagtulong-tulong pa ang 2 demonyo na maghukay ng libingan. Ikalawang biktima ng mag-asawa ay si Susannah Candy, 15 anyos na estudyante sa high school sa Nedlands, Perth. Hitchhiking pinakakomon noon na gawain ng mga Westerners upang makarating sa kanilang destinasyon. At ito nga ang ginawa ni Susannah noong siya ay naglalakad sa Stirling Highway sa Claremont, Perth. Ang masaklap, sa dinami-dami ng pinaran niya ng mga motorista, ang mag-asawang killer pa ang nasakyan niya. Katulad lang din sa naunang biktima ang kinahantungan ni Susannah Candy. Ngunit ibang paraan naman ang pagtapos sa kanya. Pilit siya na pinainom ng maraming dosage ng sleeping pills hanggang hindi na siya gumising pa. At doon siya dinispat sanang mag-asawa sa grave site ng unang biktima. Sunod-sunod na natanggap ni Detective Paul Ferguson ng downtown Perth ang 2 disappearance cases ni na Mary Nelson at Susannah. Kaso, hindi pa nangalahati sa investigasyon si Detective Paul, ay kailangan na niyang isara ang investigasyon. Matapos makatanggap ng matawag at sulat ang pamilya na nagsasabing naglayas lang daw sila at nasa malayong lugar sina Mary at Susannah. Ang balitang ito ay pinaniwalaan ng pamilya ng 2 dalaga. Di nila alam na palabas lamang ito ng mga captors upang walang maghanap at mag-iimbestiga sa mga biktima. Pangatlong nabiktima ng mag-asawa ay ang dalagang si Noelyn Patterson, manager sa Nedlands Golf Club. November 1, 1986, nang nag-drive lamang si Noelyn sa kanyang ruta pauwi sa kanyang bahay. Subalit nagkataon na sa kalagitnaan sa highway ay naubusan ng gasolina ang kanyang kotse. Dahilan na napilitan siyang pumara sa ibang mga motorista upang humingi ng tulong. Malas nga lang ni Noelyn, ang mag-asawang kidnappers pa ang nagpasakay sa kanya. Tiwalang-tiwala ang dalaga na ihahatid siya ng mag-asawa sa bahay niya. Kaso yun na ang huling oras na nakita si Noelyn ng ibang motorista. Doon siya diniretso ng mga kidnappers sa bahay nila sa Morehouse Street. Walang pakundangan din siyang nilapastak ng lalaking kidnapper. Subalit naiiba si Noelyn sa mga biktima niya. Tumagal pa siya sa bahay ng mag-asawa ng 3 araw.
matapos nagkaroon ng emotional attachment sa kanya ang lalaking kaptor. Pero dumating din ang araw na nagselos na ang asawa. Nagbanta at nagbigay ng ultimatum na kung hindi pa nila ididispat sa ambihag ay siya na mismo ang gagawa. Katulad kay Susana Candy, si Noelyn ay pinilit din nila na painumin ng maraming dosage ng pampatulog na pildoras. Ang missing case ni Noelyn ay under din kay Detective Ferguson, kaya hindi niya maiwasang maghinala na maaaring ang sunod-sunod na pagkawala ng mga babae sa Perth ay malamang isang kidnapping spree. Pagkatapos kay Noelyn, may naging pang-apat pa na biktima bago ang ordeal ng nag-iisang survivor na si Kate Moore. Naghintay lamang noon si Denise Brown sa Sterling bus stop nang bigla siyang dinukot ng mag-asawa by knife point. Pagkatapos siya ginamit ng lalaki, ay dinala na siya ng mag-asawa sa isang pine plantation. Kumbinsido ang mga kidnappers na natuluyan na nila si Denise, kaya naghukay na sila ng libingan. Kaso biglang nagising si Denise, kaya kumuha ang lalaki ng palakol. Sa pagkakataong to, hindi na nakaligtas pa si Denise. Buong akala ng mag-asawang kidnappers, walang makakatuklas sa kanilang lihim. Dahil nga doble ingat nilang ginawa ang krimen. Kaya mas lalo silang naging uhaw sa dahas at nagbalak pang makapambiktimang muli. Dahil wala silang kakontentuhan, kaya makakaharap nila ang kaisa-isang taong makakapagpigil sa kanila. Matutuldukan na ang kanilang kasamaan. Panglima at panghuli nilang nabiktima ay ang 17 taong gulang na si Kate Moore, residente ng Nedlands, Perth, Australia, at isang part-time model. Ika-9 ng Nobyembre 1986 nang nagkasundo si Kate at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa Claremont, Perth upang manood ng concert. Pero pagkatapos nilang manood, tumigil muna sila sa mga hangout area sa Claremont. Bandang 10:30 na ng gabi nang inihatid siya ng kanyang mga kaibigan sa Stirling Highway. Malalim na ang gabi at wala ng bus na masasakyan, kaya nagpasya si Kate na maglakad pauwi sa kanilang bahay. Ngunit habang naglakad pa lamang si Kate, may isang kotse ang tumigil, lula ng isang babae at isang lalaki. Mukha silang mapagkakatiwalaan. Kaya nakumbinsi nila si Kate na sumakay sa kanilang kotse. Ngunit kakapasok pa lang ng dalaga sa kotse, ay kaagad na siya binantaan at tinakot ng kutsilyo. Pinilit siya ng mag-asawa na tawagan ang kanyang ina upang ipalabas na hindi siya makakauwi at doon muna siya sa bahay ng kanyang kaibigan magpapalipas ng gabi. Pagkatapos, dinala na nila ang dalaga at binihag sa bahay nila sa Moorhouse Street. Sa bahay na ito ay kung ano-ano ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang mga kidnappers. Pinilit siyang manood ng movie tulad ng Rambo o manood ng maromantikong palabas habang nakatutok sa kanyang lalamunan ang kutsilyo. Kakaiba naman ang setup nilang tatlo sa loob ng bahay. Noong oras ng pagtulog ay pinapagitnaan si Kate na mag-asawa sa kama nila habang nakahandcuff siya sa mga kamay ng lalaking kidnapper. Napilitang makipag-cooperate si Kate sa kanila upang hindi siya mapahamak. Pero ang pinakamisyon niya ay ang humanap at maghintay ng pagkakataon upang makatakas siya. Salita naman ang mag-asawa tuwing sinasaktan nila si Kate. Pero ang pinakamatinding dinanas niya sa loob ay tuwing ginagapo siya sa kama upang pagsamantala. Ang lahat na paghihirap niya sa kanila ay tiniis lamang ni Kate. Pero determinado siyang makatakas upang pagbabayaran ng mag-asawa ang kademonyuhan nila. At dumating nga ang araw na pinakahihintay niya. Ika-10 ng Nobyembre 1986 nang lumabas ang lalaking kidnapper upang pumasok sa trabaho niya sa car repair shop. Bandang 10:00 ng umaga, nang ang asawa naman niya ay saglit lang nagpunta sa harap ng pintuan ng bahay upang kausapin ang isang bisita. At nakalimutan ng babaeng ito na ikadenang muli ang bihag sa higaan. Kaya di na sinayang pa ni Kate ang pagkakataon. Kumuha siya ng isang matigas na bagay at ginamit ito bilang pamukpok sa lock ng bintana upang ito ay mabuksan. Nang siya'y nagtagumpay, nagpahulog siya mula sa bintana. Kahit nahihirapan na siya, ay pinilit ni Kate ang sarili na tumakbo ng pinakamabilis upang humingi ng tulong sa mga pinakamalapit na mga kapitbahay. Pero nataon, 2 sa mga bahay na kanyang kinatok ay walang mga tao.
Minalas pa si Kate nang nakaharap niya sa likod bahay ang malaking aso ng kapitbahay. Pero dahil sa adrenaline niya na makatakas, ay inakyat niya ang bakod upang makatawid sa kabilang kalye upang humingi ng tulong sa isang lalaki na naninigarilyo sa harap ng tindahan. Sinabi niya sa lalaking ito ang nangyari sa kanya. Kaya kaagad na din itong tinawagan ang local police station. Simula noong November 9 hanggang November 10, umabot ng 12 hours ang pagkakabihag kay Kate. Idinitalye naman ni Kate sa Palmera Police kung ano-ano ang dinanas niya sa mag-asawang kidnappers. At sinabi din niya na nakakasiguro siya na mga serial killers ang kanyang mga kidnappers. Dahil sa mga bagay-bagay na nakita niya sa loob ng bahay noong siya ay bihag pa. Sa kasamaang palad, sa una hindi naniwala sa kwento ni Kate ang head ng police department. Sa kadahilanan na masyadong bizarre ang kwento niya at malamang gawa-gawa lang daw ito ni Kate upang makakuha ng atensyon. Kaya ang report niya ay unang naitala bilang isang false report. Sa kabutihang palad, isang rookie police officer ang naniwala sa kwento ni Kate. Ito ay si Constable Laura. Naniniwala siya na may kredibilidad ang kwento ni Kate. Inihayag naman ng dalaga na mga alias lamang ang narinig niya ng mga pangalan ng kanyang mga kidnappers. Pero bago pa siya makatakas, ay nalaman rin niya ang totoong identity ng lalaking captor niya. Nang aksidente niya itong natuklasan na nakapaskil sa botelya ng isang resetang gamot. At para makumbinsi pa niya ang otoridad, inilarawan pa ni Kate ang isang drawing at Rambo movie tape na nakita niya doon sa bahay ng mga kidnappers. Kaya ang team ni Constable Laura ay kaagad nag-conduct ng search operation sa bahay ng mga alleged kidnappers na matatagpuan sa Morehouse Street. At natagpuan nga ng team ang mga bagay-bagay na tinutukoy ni Kate na matatagpuan sa loob ng bahay. Kabilang na ang drawing at Rambo movie tape. Kaagad nilang nadakip ang 35 taong gulang na mag-asawang kidnappers. Nakilalang sina David John Burney at Catherine Margaret Harrison Burney. At ito ang mga nakakagulat na personal backgrounds ng mag-asawa. Si Catherine ay lumaki sa kustodiya ng biyudo niyang ama. 12 taong gulang lamang siya nang nakilala niya si David Burney, na nagmula rin sa isang dysfunctional na pamilya. Pero sila ay nagkarelasyon noong 14 anyos na si Catherine. Nang tumagal, si David ay madalas nang nasasangkot sa mga gulo, kaya nagpabalik-balik na rin siya sa kulungan. Si Catherine ay nasangkot rin sa ibang krimen noon ni David, kaya nakulong din si Catherine nung siya ay kabataan pa. Kalaunan, naghiwalay rin silang dalawa at parehong nakapag-asawa. Si David ay nagkaroon ng isang anak sa kanyang asawa. Si Catherine naman ay nagkaroon ng 7 mga anak. Subalit noong 1985, nang si Catherine ay 34 na taong gulang na, bigla na lang niyang iniwan ang kanyang pamilya. Nakipagbalikan siya kay David Burney at nagsama sila sa bahay nito na nasa Morehouse Street. Hindi sila kinasal ni David, pero nagawang baguhin ni Catherine ang kanyang apelyido. Nag-acquire pala siya ng UK Deed Pool, isa itong uri ng legal document sa UK, na layong binabago ang pangalan ng isang citizen. Nakakakilabot na sa kanilang pagbalikan, 5 ang nabiktima nila sa loob lang ng isang buwan. Buti na lang isang matapang na Kate Moore ang huli nilang nabiktima. Sa kanilang interogasyon, magkasalungat naman ang kanilang mga salaysay. Kwento ni Catherine, nagsisinungaling lamang si Kate dahil hindi pa daw niya ito nakita noon. Pero sa salaysay ni David, ay totoong nagkita na sila ni Kate. Pero iginiit niya na kusa daw sumama sa kanila ang dalaga at isang konsensual na romansa ang namagitan sa kanila. At kung ano-ano pa ang mga kasinungalingan nila upang magkagulo ang investigasyon. Pero kalaunan si David Burney ay nakumbinsi rin ng investigador na ibunyag ang buong katotohanan. Isiniwalat na rin niya ang libingan ng kanyang 4 na unang nabiktima. Pero maliban sa mga known victims ni David Burney, ay pinagdudahan rin siya ng otoridad na maaaring responsable din siya sa iba pang mga disappearance ng 3 kababaihan sa Perth na di pa rin natagpuan. Dahil sa katapangan at determinasyon ni Kate Moore, nakilala siya bilang bayani ng taong bayan. Dahil sa kanya, natuldukan ang paghasik ng kasamaan
ng dalawang notorious serial killers ng bansa. Sa trial nakatanggap si David Burney ng 4 concurrent life terms. Si Catherine naman ay nabigyan din ng 4 na termino ng life imprisonment. Pero eligible nga lang siya na mag-apply ng parole after 20 years. Taong 2005 nang pumanaw na si David Burney, matapos ito nag-Swiss sa loob ng kanyang selda. Hanggang ngayon si Catherine Burney ay nakakulong pa rin matapos paulit-ulit binasura ang kanyang application for parole. At dito nagtapos ang kwento ng one of the worst crimes in Australian history. At ang nakakabilib na kwento ng survivor na si Kate Moore. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Maria Florence de la Cruz, Gamis, Nelvin Quezmundo Cervantes, Christian Reyes, Lady Isa from Paris, Ray Vargas, Nene Habasa from Cubao, Milad Akiwag, Lizard Explorer from Netherlands, Lovely Plaza, Mixer, Starlet Colette, Jovan Reyes, Loz Tiniso from Saudi Arabia, Franklin Dublin, Ravid Avaj.